speaking of Mike Defensor pa rin, kasi siya yung isa sa mga, actually yung isa sa mga promotor nitong naratibo ng 18 Maleta Boys, hindi po ba? And yung pinakahuli, nagkaroon sila ng parang quote-unquote Senate Blue Ribbon Committee hearing na wala namang senador. Pero sila nagtanungan tsaka nag-usap-usap. Yung pag-usapan po natin, yung pananagutan dito ni Mike Defensor bilang promotor nitong naratibo na ito, lalo kayo na rin nagsabi before, no? And I think it's plain to see for everyone. Ang daming butas at saka ang daming mga inventong ang daming laban bawi po, dagdag bawas. Opo, binabawi. Pinakuling kay Kiko Pangilinan. Talk about yung pananagutan, accountability ni Mike Defensor po rito. Well, meron po sa revised penal code yan. Pag na-finalize yung tapos yung investigasyon, yung pong nag-iimbestiga ka, nag-i-influensya ka ng tao para mag-render ng false testimony, may parusa po yan. Depende pa nga po kung anong kaso yung inaaligasyon mo, malaki pong kaso yung inaaligasyon mo, malaki rin po yung penalty niyan. Pangalawa, kung mapatunayan po that there was really a serious destabilization plot, pwede po lumabas yan na amounting to inciting to sedition or rebellion. So yun po yung mga anggulong pinag-aaralan. At meron naman po kami mga investigasyon na rin na ihahain po namin dyan po sa DOJ dahil may panel po silang create for them to come out kung ano po talagang kaso at anong penalty dapat po ang lumabas. Okay, pero dito sa testimonya ng 18 Maleta Boys, itong former bagmen, ano po ba yung pinaka-sentensya dito? Yung findings niyo talaga? Well, ano na po may mga ipinail na pong kaso na sumampa na po sa mga piskalya, yung cyber libel po nila at saka perjury. Yan po, pag umakyat po sa korte, ibig sabihin talaga yung kanilang statement wala pong katotohanan. Iba, kanina yata si Senator Trillanes nagkaso na dun sa ginawa nilang pseudo Blue Ribbon hearing po nila na ginawa. So, ibig sabihin marami pong legal mind na nag-iisip na talagang itong ginawa nitong 18 Maleta Boys na to, wala katotohanan. At ako po mismo, narinig nyo naman yung statement ko dun sa meeting po ng Blue Ribbon na pinabumunahan ni Senator Erwin Tulfo. Inilatag ko po Rod yung problema na yung truthfulness po ng kanilang affidavit ay kaduda-duda po. Sapagkat mapakahirap naman, 18 isang affidavit, pag dinala mo po sa korte yung 18, hindi naman po sabay-sabay uupo sa witness stand dyan. Wala naman po tayo, Sir Christian, nakitang witness stand na kasya yung 18. Isa lang naman po lagi yung uupo dyan at tatanungin isa-isa. Yun po yung problema namin sa NBI. Gusto nila mag-imbestiga kami. Yung mga binabanggit nilang pangalan. Pero sa totoo, tatapatin ko po kayo, sa halip na nakakatulong sa aming paghabol, doon sa mga taong dapat namin habulin sa issue ng flood control, nakakagulo pa po Dahil nadadagdagan pa po yung aming kailangan aralin, suriin, at bigyan pansin po ng mga ebidensya. Okay, buti binanggit niyo po yan na nakakagulo pa. Kasi ito nga unfortunate dito. Baka yung mga talaga involved sa flood control scam, baka sila pa yung makalusot dahil gumugulo. Sa analysis niyo, ano ba yung goal talaga nitong 18 Maleta Boys na ito, nitong sina Mike Defensor? Well, malinaw po destabilization talaga Gusto pong guluhin yung sistema, yung gobyerno, yun po yung lumalabas talaga dito. Tingnan nyo naman po pati mga pananalita nila. Tsaka yung pong laging pagyayaya na mag-rally tayo, lumusob tayo sa Malacanang, lumusob tayo sa Senado. At tingnan po ninyo yung nangyari dyan po sa Senado. Connected po Sir Christian. Magkakarugtong po ito lahat. Okay, ito po, speaking of the Senate, napalitan na po yung Senate President, pero syempre maingay pa rin yung dating Senate President, si Alan Peter Cayetano. Facebook pa rin ang Facebook. Tumbukan na natin, makakasuhan ba itong si Alan Peter Cayetano in the context of that highly questionable shooting incident noong May 13, yung sa pagpapatakas o pagtakas itong si Bato de la Rosa? Well, I think pinadala na po sila ng ombudsman ng subpoena to explain to answer. Si Robin Padilla, si Aplasca, si Alan Peter Cayetano, dahil may nagreklamo na po. So, sabihin, may investigasyon na po. At kami, meron na rin po kaming findings na amin po binigay sa DOJ para sila po ay maglagak ng tamang kaso. Meron po kami recommendation doon. At lahat po ng na-involve at napunta doon sa Senado noong May 11, May 13, ay amin po pinaimbestigahan po doon sa independent body na itinayo po ng Department of Justice po. So ano po yung recommendation ninyo regarding, let's say, Alan Peter Cayetano, Robin Padilla, Mao Plasca? Well, ang nakikita po kasi namin doon at lumabas naman po, supported by object evidence, yung mga CCTV,
hindi po nanggaling sa NBI as alleged by them eh. At kaya nga po gusto natin sanang tanungin yung asawa ni Senator Bato dahil yung ginamit na term niya ron sa text, escape during the time na nagkagulo. So ibig sabihin po, pointing to the direction na yung pangyayaring yan, hindi talaga under attack ang Senado noong time na yun, kundi it was planned and staged po talaga. So yun ba yung finding nyo na ginawa yung scenario na yun para patakasin si Bato? Yun po yung direksyon ng aming findings na ibinibigay po. At yun din po yung mga statement. Sinabi ko na po yan, Sir Christian, yun po yung sentimiento ng aming mga ahente na nandun sa GSIS na mukhang ginawa po na senaryo at gusto pang ipinda ng NBI sa ginawa po nilang kaguluhan. At mukha bang si Alan Peter Cayetano na nooy Senate President yung isa sa mga may pakana nito? Well, at the very least, Sir Christian, may command responsibility siya ron Dahil siya po ang Senate President. Kaya nga sinasabi niya, suspindihin ako. Kung ako sususpindihin, in the same vein na sinasabi, command responsibility, sila po ni Aplaska magkausap Ka-appoint pa lang niya si Aplaska nung ilang araw pa lang na yan Ganun na po yung nangyari.